Hindi naman yan pa na may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition. Sabi niya na they will form a coalition government. Coalition government, tapos they threatened na magkakapatayan kung matatalo sila. So kung ano naman, sumingit yung pandaraya, ay lalong ano rin, may batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Sinabi niya that he will follow the way of socialism. So yung mga kababayan natin, ang ibig sabihin niyan, lahat ng negosyo ay gobyerno na ang magmamayari. So maraming mawawalan ng trabaho dyan. And yung sinabi niyang ano talaga, isi-set nila yung agenda bago pa siya umupo sa office. So hindi alam ng mga kababayan natin na may alyansa si Mayor Duterte at si Joma Sison ng Communist Party of the Philippines. Sila ang mamumuno ng ating bansa at ako ay nangangamba na gigibain nila ang ating mga democratic institutions. But if it would mean a peace talks, a peace agreement, finally, after more than 30 years of conflict, wouldn't that be good for the country? Iba yung peace talks, iba yung coalition government. Coalition government is power sharing. Yun ang sinasabi nila doon. At in fact, hindi pa siya nananalo. Pinag-uusapan na nila kung paano nila isa-set yung agenda before he assumes office. Teka muna, hindi alam ng mga kababayan natin na may sabuatan siya dun sa mga komunista. Kaya kailangan ilabas din itong impormasyon na ito dahil yung mga sundalo maraming nalilinlang. Marami pong napatay ang NPA ng mga sundalo at hanggang ngayon tuloy-tuloy kinikidnap yung mga pulis at mga sundalo. Ang sa atin dito, yung peace talks, pero walang conditions. Dapat disarmament, demobilization, kung ano man ang ibibigay na paano sila ibabalik sa mainstream of society, or kung may mga polisiya na kailangan ma-address yung mga roots of the insurgency problem, pwede yon. Pero hindi pwede yung power sharing na pinopropose ni Mayor Duterte at ni Joma Sison.